dear beloved, Boss Mike Cervera. Isa pa, mga kababayan ko, eto, yan o. Ang saldi ko, yes. Tignan nyo, mga kababayan ko. Wala ba kayo napapansin? May napapansin ako. Ha? Joji, thank you ha. O, pansinin nyo tong si Bingot. Ha? Pansinin nyo si Bingot, mga kababayan ha. Eto na. He is willing to be a witness. Kung hindi man siya napayagan sa Blue Ribbon Committee na mag-Zoom, and we have done that, alam nyo ho yan, under suspended rules, pinapayagan natin yan. Kung magagawa ito sa... Sabihin mo muna na mag-oath! Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan ko, etong si Bingot, mukhang halatang halatadong niloloko yung mga manonood. Halatadong mga kababayan na niloloko ang taong bayan. Bakit ho? Meron po tayong sinusunod na mga pamamaraan para sa pagtitistigo. Kailangan po nating pumunta sa embahada kung nasa ibang bansa ka, doon ka manumpa o kaya umuwi ka, pumunta ka sa mga ahensya na kailangan mag-testify ka, manunumpa kang ganiri. Ganyan no? Ganyan. Ganyan no? Nakikita mo to? Oo. Pagka inano ko sa mukha ni Mike Defensor to, lalong mabibingot to. Diba mga kababayan, ganun yun eh. Kailangan talaga manumpa, ganire ako po ay nanunumpa na magsasabi ng tapat, na walang sisinungaling, ganyan. Ang gusto niya, puro chismis lang. Wala ho kasing pananagutan kapag kaganon eh. Ang mangyayari, ang tawag doon propaganda na hindi ho naiintindihan ng mga taga-suporta nila. Yung po bang panunumpa, hindi mahalaga para sa kanila. Pero mga kababayan ko, alam nyo, kailangan yun eh. Parang si Arnold Lopez, panay ang oath. Malapit ka na mag-oath uli. Eto na. Impeachment at naniniwala silang dapat malaman ang katotohanan. At syempre, Paliwanag mo kasi yung proseso. Oo, Mike Defensor, paliwanag mo yung proseso. Abay, tignan mo yung mukha mo. Yung eyebag mo, mas malapad na sa kilay mo. Diba? Naku, ewan ko rito. bigyan din ng pagkakataon ng presidente na sumagot dito sa mga charges na nandito. Saldico is willing to testify. Naku, sabi mo lang yan. Sige, pauwiin mo nga. Di ba ganun lang ho yun, mga kababayan? Kung willing siya mag-testify, pauwiin niya, pauwiin mo. Umuwi siya rito, at dito natin gawin yung sinasabi nyo. Di ba? Bakit dati ang banat eh? Saldico through Martin papunta kay Pangulo. Bakit wala na si Martin? So hindi nakasali, hindi na siya target. So ang gagawin ninyo, lalaktawan nyo si Martin kasi si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang target nyo. Di ba? Marites Musni, Ai Chang, Pachuchay, Alicia Duran, Eugene. Ang target talaga nila, mga kababayan, si Pangulo, maliwanag na maliwanag dito. Gusto nila, mga kababayan, na lagpasan, may tumatawag na naman. Hello? Mamaya na tawag ko siya kasi naka-live ako. Naka-live ako. Sige. Di ba? Daming tumatawag. Ito na. On our behalf, doon sa graft and corruption issue at sa lahat na nalalaman niyang bigay ng pera, maging yung pag-aayos ng budget, hindi ang program allocation. Did he call you? Did you call him? What was the purpose of the call? Etc. At the proper time, I will divulge. Hirap na hirap mga kababayan si Mike Defensor para maging relevant. naging irrelevant mga kababayan mula nang matalo ito eh. Saan? Sa Quezon City.
tumakbong maging presidente, nakitikit kay Pangulong Bongbong Marcos, o tapos ngayon, masama loob mo dahil hindi ka na ipanalo. Unggoy, kung ayaw ka talaga ng mga taga Quezon City, kahit pa tumikit ka kay Pangulo, hindi ka iboboto. Diba? Ganun yun. Kahit anong gawin nyo, mga kababayan, kung kahit itaas pa ang kamay nyo ni Pangulong Bongbong Marcos, kung ayaw sa inyo ng tao, katulad dito na ayaw isinuka ng mga taga Quezon City ito, walang magagawa si Pangulo doon. Kung mas gusto ng taong bayan si Ay de las Alas, kung mas gusto nila yung mahaba rin ng baba, Joy Belmonte, may magagawa ka ba ron? Wala ka naman magagawa ron. Siguro, pero dapat nag-vice ka na lang sa kanya. Kasi kung nag-vice ka sa kanya, tapos gaganyan-ganyan ka ngayon, sasabihin ko, mukhang tinusok ng baba ni Joy Belmonte ang uso mo, ah. Ito na. Tuloy. Pero ang primary sa akin is that he is willing to testify before the committee when asked. Kasi very critical yung kanya eh. As pointed out by Attorney Topacio and all the lawyers here, personal knowledge yung kanya. Nag-deliver siya noong sa 25 billion. Nag-deliver. Kwento, alam na namin yung kwento na yan. Mag-out nga, sabihin mo. Mag-out naman yan eh. Bakit hindi makapag-out? Diba? Mag-out. Ang problema kasi sa inyo, nawawala ang tiwala ng mga tao kasi inuuna ninyo yung propaganda ninyo. Bakit ko nasabi, mga kababayan ko? Mas inuna nila na pagsalitain si Saldico sa pamamagitan ng kanyang social media. Ang problema pa, mga kababayan ko, ito, yung paggawa ng video na edited, ini-edit nila, ay hindi tumutugma na pagkakamalan tuloy na AI yung video na pinakita. Ganun yun mga kababayan ko, di ba? Ganun yun. Tapos ngayon, mga kababayan ko, sasabihin mo, si Saldico magte-testify. Edi, umuwi na. Kung magte-testify talaga si Saldico, pauwiin mo na. At dito sa ating bansa, pumunta ng Kongreso, pumunta ng Senado, manumpa sa harap ni Ping Lacson para maniwala kami sa iyo. Sa dami ho ng mga sinasabi nila, mga kababayan, hindi nga binabanggit na handang tumistigo at manumpa. Sasabihin lang nila, handa na talagang umuwi rito at magtitistigo manunumpa ba? Pwede naman kasing maging online na lang, mga kababayan. Bakit kanyo? Pupunta lang ng embahada. Tapos doon gagawa ng statement at panunumpaan niya. Tapos mga kababayan, i-schedule na siya kasi nanumpa na. Di ba? Kahit mag-online na kung natatakot sa buhay niya. Ginagago nga ito, mga kababayan. Niloloko nila yung mga mahihina ang ulo. Yung bang kayang-kaya nilang utuin. Sa bagay, sabi nga natin, lahat naman ng mga DDS uto-uto di ba? Mga mangmang. Kaya hindi nila maintindihan yun, mga kababayan, na pwede talaga yun. Ngayon, ginagamit na lang nila yan. Mga salitaang ganyan, bistadong-bistado na yan. Siya sa Tamarind ng 800 and 200 million. Hindi, iba pa yun. Iba pa yung kay Yusek. Kita mo, hindi mo pa sigurado? Hindi mo pa sigurado kung ano yung sinasabi mo. Ha? Porke naayos yung nguso mo Pwede ba may pakiusap ako? Pwede mo bang i-repair yung nag-ayos ng nguso mo kay Sir Jack? Kasi ang pangit ng pagkakadali ng nguso. Baka pwede naman,
kahit papaano sa'yo, ha? Halataman pero at least maayos. Di ba, no? Halata pa rin bingot siya pero maayos. Kaya ang hiling ko, Mike Defensor, i-refer mo naman si Sir Jack para yung nguso niya maayos-ayos. Para pwedeng mapakinggan na maayos yung boses. Oo eh. Hiyap-hiyap yung ano yun eh. Unyawain niya. Putik na yan, di ba? Bernardo, at yung mga deliveries ng pera. So, Alam na, paulit-ulit ka na lang yan. Ang tinutukoy namin dyan, patotohanan ninyo, yung sinasabi ninyo na deliver ng pera, sa panumpaan niya, na totoo yan. Nasabi na ilang beses eh, inuulit-ulit nyo lang eh. Hindi nyo ba napansin? Inuulit-ulit lang nila yan, paulit-ulit, nag-deliver ng pera, sinabi ni Gutesa, si Gutesa na hindi na makita, ganyan. Tapos ngayon, bakit diretso na kay Pangulong Bongbong? Bakit hindi na kay Martin? Ito, mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Bakit ngayon ang akusa nila diretso na kay Pangulong Bongbong? Bakit tila ba mga kababayan ko, si Martin nalalagpasan na? Di ba ang kwento deliver kay Martin at kay Saldico? Saldico kay Martin? Ganon? Bakit ngayon ikikwento mga kababayan yung mali-malitang pera tapos ang tutumbukin si Pangulong Bongbong. Sige nga. Mukhang may naamoy ako dito Kakampi nyo na ba talaga si Martin? Totoo ba yung sinasabi na nilaglag na ni Pangulong Bongbong si Martin? Kita nyo mga kababayan, may issue na hong ganyan. Sinabi pa yan ng tagapagtanggol ni Martin. sabi nung tagapagtanggol ni Martin, Boss Mike, nilaglag na ni Pangulong Bongbong Marcos si Martin? Totoo ba to? Di ba matagal ko lang sinasabi yan sa inyo? Oo, na nilalaglag na nga yan. Kaya maaari, sa sobrang stress, tandaan nyo, ang magkakampi, si Saldico at si Martin Romualdez. Bakit? Kita nyo naman, daig pa magjowa. Nangayayat, nag-diet yata silang sabay, no? Kita nyo, nag-diet sabay, nangayayat, parehas. Nagnakaw parehas. Naging bundat, parehas. Di ba kayo nagtataka doon? Di ba? Mga kababayan ko, nung nagnanakaw yung dalawa, sabay buntat. Nung nabisto, mga kababayan ko, na silang dalawa, bulilyaso yung style nilang pagnanakaw, ayun mga kababayan, daig pa sinipsip ng alien. Ang bilis, no? Ang bilis makangayayat. Oo. Nung mag-isip ka ng kung paano mo pa malulusutan itong mga isyong pinopokol sa'yo. Di ba? Hindi nyo nakita? Ito naman si OJ shit. Late ka na. Marami na akong pinakita resibo rito. Ngayon, kung para sa'yo lang, mag-backread ka na lang o kaya balikan mo lahat yung mga vlog ko. Di ba? Ang dami ko nang pinakita resibo rito. Kung para sa'yo lang, ulitin ko, balikan mo na lang lahat yun. Pero kung lahat kayo naghahanap, papakita ko. Ngayon, kung para sa'yo lang, teka, may problema tayo. Di ba? Balikan mo na lang yung mga vlog ko. Nandun naman yung mukha ng idol mo. Di ba? Tuloy. at the proper time, Tina, magsasalita ako dyan, I will divulge it. Of course, alam kong critical na malaman sino ba lumapit, sino ba nagsalita, at ano yung kanyang interest to present.
But what is important here ay Dami mong kwento, ngalngal ka lang ng ngalngal, walang kwenta. Sa totoo lang, kaya walang nakikinig sa'yo eh. Hindi ba kayo nagtataka kahit anong gawin yung rally, kahit anong gawin yung panawagan, walang sumasama? Di ba mga kababayan ko? Kasi Mike Defensor, walang may gusto sa inyo. Ginagamit nyo lang si Digong para sa pansarili nyong interes. Si Sara uto-uto, hindi niya alam na ginagamit din siya. Ginagamit silang lahat na itong mga ito para sa sarili nilang interes. Ganon. Tama? Ayan, kita nyo mga kababayan ko. Hindi alam ni Sara. Bobo si Sara eh. Di ba? Bobo. Alam nyo na. Oh, tanggalin na natin yan. Our beloved Boss Mike Cervera.